I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos ladies and supporters. Ayan, mayroon tayo po ang upload videos, updates mga kababayan. Nako, alam po natin na yung rally ng maisog dyan kahapon sa Tagum, di ba? So alam nyo naman, ang rally na yan ay para lang po yan kay Pangulong Marcos Jr. para banatan at sirain at bastusin. Alam nyo naman kung sino yung mga tao na yan. Ang aga ng kampanya nila 2025, ano? Alam nyo, hindi nyo ba napapansin yung ginawa nila? Ang kampo ni Digong. Sila po talaga ang nanggugulo sa Marcos administration. Ginugulo nila ang bansa natin. Sa ginagawa nila, kaya napapansin natin, naiisip natin, sila po talaga ang nagplano ng destabilisasyon, no? Para lang patalisikin si Pangulong Marcos Jr. Kaya yung mga nakaraan na mga ugong-ugong na may destabilisasyon, nako, ayun, lumabas din ng totoo. 'Di ba? Ako naniniwala na ako diyan kasi sa ginagawa nila ngayon 'Di ba? Panggugulo 'yan. Imbes tumulong na lang sila pero hindi lalo nilang ginugulo kung anong pinagsasabi. 'Di ba? Ang ginagamit nilang mga narratives mga kababayan is yung Chacha, yung Western Philippine Sea, Sus Mario, pero pakababaw yung mga dahilan. Alam po naman natin kung paano i-impeach ang isang pangulo, 'di ba? Siguro guys, alam niyo naman 'yun Magbabasa lang kayo ng constitution kung ano bang batas na nakalagay doon. Ano ba ang impeachment? Ano ba ang main reason kung bakit i-impeach ang isang pangulo? Alam niyo naman po 'yun. 'Di ba? Siyempre, una-una diyan yung nagkakasakit, hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Natural mga kababayan, 'di ba? Magti-take over yung pangalawang pangulo. Siguro yung yung pagkakalam ko lang pangalawa is yung kung alam mo naman ang isang pangulo ay walang ginawa kundi nakaupo lang, lazy, hindi nag-grow ang ekonomiya ng bansa, hindi natugunan ng mga pangangailangan ng bawat sektor, 'di ba? Ika nga sa madaling salita, pabaya. So maraming bagay or maraming reason, no? Nasa ano yan guys nasa batas naman yan Nakalagay naman yan sa constitution natin, 'di ba? Ang impeachment, kung ano ibig sabihin, ano ba ang dahilan? Alam niyo naman 'yun. So, pero itong dahilan ni Alvarez, napakababaw, my goodness. Okay lang sana kung tamad si Pangulong Marcos Jr. Nakita niyo naman siguro guys yung effort niya, 'di ba? So dahil dito ang sinabi niya, bakit? Ito lang nakikiusap ako sa inyo, we don't have to teach to each we don't have to each other, we don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan. Please withdraw your support to the chief executive. Ayun, si Pangulong Marcos Jr. nga yun. Pag nag-withdraw kayo ng support sa kanya, wala na rin siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Yan po ang sinasabi ni Alvarez. Alam niyo kung anong reason ni Alvarez? Yung polisiya niya nga pagdating dito sa Western Philippines Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, ano bang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa Western Philippines Hindi naman po siya naglikha ng giyera Hindi porke nagpunta naman sa Amerika sa trilateral meeting with the US and Japan yun ba ang sadya ni Pangulong Marcos para maglikha ng giyera? Sinabi niya na po yan. Walang giyera mangyayari. Gagawa siya ng paraan kung paano ayusin ang tensyon sa Western Philippines Alam nyo, itong mga ito, ginagamit lang sangkalan yan para lang paninira lang kay Pangulong Marcos Jr. Kahit napakababaw lang, ginagawa nilang sangkalan lang para makapanira. Ito si Alvarez, hindi mo alam kung klaseng utak ito no? Ang lakas loob niya. Nag-isa ka lang para manawagan o ilan lang kayo. Majority ng Pilipino anti-China. Marami nagsasabi na hindi pwede. Magaling, hindi pwedeng paalisin si Pangulong Marcos Jr. Magaling na Pangulo. Gumaganda ang ekonomiya ng bansa.
Sus Mariusip, isa lang ang intensyon nito mga kababayan. Ha? Nanawagan si Alvarez sa Armed Forces of the Philippines para mag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos Jr. Aba, marami pong nagagalit. Citing to sedition yung ginawa niya. Katumbas po yan ng rebellion. Yung ginawa niya, Jesus Mariusip mga bes. Dahil dito mga kababayan, they are very eager. Eager para lang paupuin si Garutay. Bakit? Simple lang yan, guys. Simpleng analysis lang yan. Alam nyo naman yan kahit sino sa inyo. Gusto nila paupuin kaagad yan si Garutay para matakpan yung mga issue dyan sa Western Philippines. Yung secret deal na yan. Plus yung ayaw nilang mapakapasok itong ICC. Tapos ito po yung kaso ni Kibuloy para paboran, para maabsuelto o anumang mga anomalya katulad ng 51 billion. Di ba? See? Marami. Kaya gusto nilang paupuin sa Garutay dahil pag nakabalik sa power yan, wala, watch out lahat yung mga issue na yan. Di ba? Magugulat kayo, baka paggising nyo probinsya na tayo ng China pag nakaupo mga yan. Yan ang pakaingatan natin sa 2025 at 2028. Huwag nating hayaan makapasok ang mga Duterte. Tandaan nyo yan. So dahil dito, sa sinasabi ni Alvarez na wala naman basihan ang kanyang panawagan, sus Mariusip, walang kalatoy-latoy yung panawagan niya. Do you think kagating siya ng taong bayan? Siyempre hindi, mga kababayan. 'Di ba? Lalo't ngayon nakikita natin ang pamaraan at yung paano mamuno bilang pangulo ng Pilipinas si PBBM. Well guys, hindi na po nasasaktan niya si Pangulong Marcos Jr. kasi dekada nang sinasaktan niyan at binabalahura, binabastos, pero ini-ignore niya lang, tinawanan niya nga lang yan si Digong 'di ba? Ayun, ang gusto nila, mga bes. Gusto nila paupuin para matakpan ang lahat ng issue nila. Pero hindi pwede po 'yan. Walang mangyayaring yung pagre-resign si BBM. Hindi mangyari, guys, in your dreams na lang. Yung ginawa nila pang-aaklas yan. Rebellion yan, mga kababayan. Yung style nila hindi sila tingnan nyo naman. Hindi ba obvious yung ginagawa nila? Itong panawagan ni Alvarez, masasabi siguro kapalmoks, no? Ang ginagawa nila, hindi po sa kapakanan ng taong bayan, kundi pansarili lang nila. Di ba? Hindi nga nila pinapansin yung problema ng bawat sektor samantalang congressman dito si Alvarez. Biro nyo yun, mga kababayan. Nakakalbo na sa stress. Di kayo naloka? Ay, grabe. Mananawagan pa talaga sila. Withdraw support to the chief executive kay Pangulong Marcos Jr. Wow! Sa tingin nyo kaya, papayag ang 31 million? Hoy, binoto po yan. Kung ilan lang ang nawala sa 31 million, no problem. Gabundok ang Marcos loyalist. Hindi kayo kawalan. Pinagmamalaki nyo si Garutay. Ano bang alam niya sa pamumuno ng isang bansa? Sige nga. Alam niya, kaya niya ba yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga state visit? Yung skills niya, yung diskarte niya, hindi niya, wala yan. Sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. Sobrang hilaw yan si Garutay sa pamumuno, walang alam, lack of experience. Yan ang katotohanan, tapos upaupuin nyo. Nako, baka maghihirap na naman ang Pilipinas nito. Baka yung mga islands dyan sa Boracay, pati si Boracay, baka ibibigyan na sa China, pati ang Palawan, El Nido, kamukat-mukat mo, baka China ang manghahawak noon. So dahil dito mga kababayan, nako, mayroong isang kapwa niyang congressman, mga kababayan, nagsalita na. Pero bago yan, ito, ano ito guys, basahin ko yung mga nagko-comment.
Mas dapat yung BP, masyado kayong mapolitika. Gusto nyo posisyon. Ayan. Okay lang mag-withdraw ang AFP, pero taong bayan ang pipili kung sino ang ipapalit. Agay. Wow. Yun nga guys, idaan sa eleksyon. Huwag kayong atat na atat. Malayo pa. 4 years pa. Hintayin nyo matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Yan po ay kung makalusot si Sara sa 2028. Paano yan pag ang itaas ng kamay si Gibo, Secretary Gibo, tapos ang Vice Presidente si Speaker, paktay kayo ngayon. Sure win yan. Sabi po dito, wala ka sa posisyon, wala ka kakarapatan magdikta sa tao ng dapat gawin. Wala naman magtitiwala sa inyong sistema nyo sa politics, sabi ng isa. 'Di ba? Dapat ginagalang nyo. Si Pangulong Marcos Jr. dahil hinala ng taong bayan 'yan. Exciting sa sedition 'yan. Yan, grabe. Makisipsip sa BP at maging presidente si BP para makakuha ng pwesto. Magtiis ka. Ang AFP, PNP, and all defenses forces of the country are solid support sa government. Kaya walang magtatagumpay na pasaway na grupo against the government. Tama. Dami na nga ako iniisip. Sumali ka pa. You deserve who you vote for. Inciting to sedition. Inciting to sedition. Iba natatawa para instant presidency SWO EDSA. Tambaluslos, napakahusay. Di ba? Si Sara ang totoong tambaluslos, mga kababayan. Ayan, inciting to this, lakas tama. Mana sa amo niyang si Digong, kasuhan na yan, sedition. Inciting to sedition. Ayan, panting, maluwang, sedition. Walang forever arbarisoy. Ayan, puro sedition guys. Magsama kayo ng amo mong tanda, nadaot na jug mo. Hindi lahat ng Bisaya, makadeterte ha. That exciting for sedition. Mr. President, action naman please. 'Di ba? Isa lang ang gusto nito ni Sir iimbestigahin ang secret deal diyan sa Western Philippines 'di ba? Inciting to sedition. What country is arestuhin na yan. Tahasang paglabag sa batas, inciting to sedition and rebellion. Tama! Naubos na po na ang popcorn namin sa away ng unit team. Parehong mga tsakim. Ba? Ito, sigurado ito, dilawan or kaya pink. Walang nang away. Ang Duterte ang nang aaway. Uutot mo. Yan guys, sa inciting to sedition, kasuhan, tumandang paurong, sedition pa more. May tama na ito si Pantalyon. Ito mga kababayan, sabi ng Manila Bulletin. Yes, I think. Sabi po dito guys, Alvarez call for EFP to withdraw support from Marcos tantamount to sedition and rebellion. Sulun. Agay! Tama. Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel says that Davao del Norte is 1st District Representative Pantaleon Alvarez appealed to the Armed Forces of the Philippines for it to withdraw its support from the President Marcos is tantamount to an act of sedition or rebellion. Sabi ko Sabi po dito, ayan Surigao del Sur, 2nd District, Congressman Pimentel says that Davao del Sur del Norte, 1st District, Pantaleon Alvarez appealed to the Armed Forces of the Philippines for it withdraw its support from the President Marcos. It tantamount to an act of sedition or rebellion. Siyempre guys, yung sedition, katumbas ng rebellion yan, The remarks of former speaker are uncalled for that is tantamount to an act of sedition or rebellion. Pimentel said in a statement Monday, April 15, referring to his fellow Mindanaoians, Alvarez, now is not the time to be divisive when our country is trying to promote our country to be an investment haven to foreign investors, said the veteran Sulun and National Unity Party, NUP, stalwart. Instead, we should all unite and give our support to PBBM, President Bongbong Marcos with his effort for economic
reforms, Pimentel said. Tama nga naman siya. In a political rally Sunday in Tagum City, Davao del Norte, Alvarez told to the FEP to withdraw its support from the chief executive. This was supposed in response to development in the Western Philippine Sea issue. It was during the Holy Week last month when the former House Speaker advised Marcos to resign as the president so that President Sara Duterte could be take his place. Biro nyo? Atat na atat talaga sila, guys, ha? This advice was an offshoot of Alvarez apparently dislike of Marcos' handling of the Western Philippine Sea. Yan po ang kadahilanan ni Alvarez. Yung paano ang yung issue dyan sa Western Philippine Sea. Ang tanong ko, mga kababayan, mali ba yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr.? Mali ba yung foreign policy niya? Kung ano ba ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa Western Philippine Sea na ang kanyang ginagawa is diplomatic protest hanggat maaari, nakikiusap sa China, natigilan ng pangharas. Is it wrong? Yun yung ang reason niya. Napakababaw naman ang reason, guys. Lalo't pumunta sa Mindanao, ay pumunta ng Amerika si Pangulong Marcos Jr., lalo sila ng galiite. Ang kanilang kaisipan is maglilikha daw ng kaguluhan, ng gera. What? Hindi naman po yun ang intensyon ni Pangulong Marcos Jr., pumunta doon para maglikha ng gera. No, alam nyo naman po yun. Diba? Nakikita nyo? $100 billion ang investment ang kanyang dadalhin sa Pilipinas. Sabi kinaloka. Lalo na po, guys, yung nuclear energy. Ayun ang importante kasi mahal ang kuryente. Hindi nyo alam ang sadya ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika. Mas magaling pa kayo sa kanya. Anong alam nyo doon? Sa pinag-usapan nila, hindi naman gera ang kanyang pupuntahan. Hindi kayo naloka. Ano bang klaseng pag-iisip ito si Alvarez? Or talagang sadyang ginawa nilang sangkalan yan? Yung issue dyan sa Western Philippine Sea. Katulad rin sinasabi ko, para nga matakpan na ang issue dyan sa secret deal na ni Digong at ni President Xi. Diba mismo Chinese Embassy ang nagsabi na mayroon talaga? Hindi kayo naloka. See? Alvarez is close ally for former President Rodrigo Duterte, who is the father of the Vice President and critic of the current administration. Marcos is coming off of historic trilateral meeting summit with the United States President Joe Biden and Japan Prime Minister Fumio Kishida, wherein the three leaders essentially told of China for its aggressive behavior in both the South China Sea, where the West Philippine Sea is located, and the East China Sea. So, yun, mga kababayan. Yun lang. Ito, feeling, parang ano to, no? Parang akala mo si Alvarez may power talaga. Baka mayroon sa kanya kilikili power. Meron nyo yun, mga kababayan. Ito ang sinabi ni Congressman Pimentel. Di ba? Imbes tulungan ang gobyernong Marcos, hindi pa yung gumagawa ng ganitong klaseng mga kaguluhan. My goodness. Kaya wala tayong asensyo, mga kababayan. Pag ayaw mo yung nakaupo, ayaw mo. Gagawa ka ng kaparaanan para manggulo. Tama yan. Pang rebellion yung ginawa nila. Tama nga yung hinala natin nung nakaraan. May mga nagplano ng mga destabilization na yun na. Lumabas ng totoo. Tingnan nyo itong mga tao nito. Walang pagmamahal sa bayan ito si Alvarez. Sarili niya lang. Gusto lang na makapwesto. Pero ito lang masasabi ko. Puti pang uwak. Bago yan bababa si Pangulong Marcos Jr. Kung tutuusin, pwede pang i-extend kasi magaling na Pangulo. Yung ginawa niya, yung kanyang galing sa pamumuno, wala yan wala si Digong. Malayong malayo. Di ba? Wala kayo sa kalingkingan ni PBBM. Kaya inggit kayo, todo inggit. Masyado kayong insecure. Maghintay kayo sa takdang oras kung kailan kayo magiging presidente. Kung kailan nyo paupuin yan. Yan ang tanong kung makakaupo. Yun ang tanong. Ngayon pa lang, alam na ng majority ng Pilipino. No, Duterte again. Never at never again. Yan ang kanyang panawagan. Si Alvarez.
nanawagan pa sa sa Armed Forces of the Philippines. What? Sa tingin mo kaya, pakinggan ka ng AFP? Oy, susuportado nila ang mahal na Pangulo. Dahil alam nila ang Pangulo na ito, magaling, mamuno, hindi pabaya. Lahat ng pangangailangan ng bawat region pag may sakaw na, to the rescue, through DSWD. Lahat ng ahensya nandoon. Oh, sira ang mga daan, nandoon ang DPWH, DOTR, lahat-lahat. Oh, biro nyo? Oh, naglunsad ng kadiwa sa iba't ibang lugar para maibsan yung mga reklamo ng mga ibang tao. Oh, mga tamad, reklamador, hindi marunong magtrabaho. Kahit sabihin mo, global crisis, wala pa din. Ano yun? Hawak ni Pangulong Marcos Jr. mga bigasan? Mga bilihin? Ba't hindi nyo kausapin mga traders? O, supplier ng mga langis sa buong mundo? Sabihin nyo, gawin yung piso isang barilis para pagdating sa Pilipinas, 5 piso isang litro. Para pagdating sa bigas, 2 piso na lang. Yan eh. Lahat na lang sisisi yung Pangulong Marcos Jr. Gumagawa na ng paraan ng ang tao eh. Ang Pangulo. Pero kayo, puro kaguluhan lang ang alam nyo. Hindi lang kayo nahihiya sa pagmumukha nyo. Puro pansariling interes, hindi sa taong bayan. Gusto nyo makaupo, yung gusto nyo upuin, paupuin. O, di ba? Puro resign. Resign yung pagmukha mo. Ay, dapat lang citing to sedition, dapat kasuhan ito. O, di ba? Kasuhan nyo na ito. Tanggalin nyo dyan sa kongreso. Walang kakwentang congressman ito. Ano bang nagawa nito? O, di ba? Yan ang sinabi ni Congressman Comental. Ito guys, now is not the time to be divisive when our country is trying to promote our country to be an investment haven to foreign investor, said that veteran Solon and National Unity Party. O yan nga, si Congressman Pimentel, instead we should all unite. Tama, sana lahat na lang magkaisa. O, di ba? Tulungan ang gobyerno. Di ba? Tulungan nyo. Para kahit papano umasinso ang bansa na ito sa matagal ng panahon. Kayo talaga naman lahat tayo makikinabang mga kababayan. Maghintay kayo yung mga time nyo kung kailan kayo upo. Alam nyo, itong ginawa nilang mga rally, ang laking kasiraan ni kay Bisara ito mga kababayan. Tandaan nyo yan. Sila na mismo, itong mga tao na ito ang nag-down sa pagkatao ni Sara Duterte na sana iningatan na lang dapat nila yon na itong Sara na ito tatakbo sa pagkapangulo. Kaso nako, itong ginawa nila wala na, sirang-sira na ito si Sara Duterte. Sa majority ng mamayang Pilipino, ilan lang naman kayo mga DDS, aber. Hindi nyo nga kayang punuin yung oval na pinagralihan nyo kahapon dyan sa Tagum. O Isus! Ang sabihin nyo, yung katulad sa kick-off rally, yun, punuin nyo yun. Punuin nyo yung oval, maniniwala kami. Pantayan nyo yung kick-off rally ni PBBM. Para sigurado na maniniwala kami. Pero hindi nyo nga kayang punuin eh. Di ba? Sa panawagan ni Alvarez sa mga sandatahang lakas to withdraw their support to our Chief Executive, which is ang ating Pangulong Marcos Jr. Ay nako, sinagot sila. Sinagot ng EFP, ito si Alvarez. Napapahiya siya talaga dito guys yan. Ang sinabi ng EFP. Sabi ng News 5, sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang apela ni 1st District Davao del Norte Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos. Git nila na nanatili silang tapat sa mandato ng pangalagaan ang soberenya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ouch! Sakit yun, Alvarez. Kakahiya ka. Di ba? Wow, it's hurt. Sa isinagawang rally sa Tagum City, Davao del Norte, sinabi ni Alvarez na nakasaad sa saligang batas na tungkulin ng AFP ay protektahan ang mamamayan at ang bansa, hindi ang protektahan ang Commander-in-Chief. Tama. Ay, hindi pala. Yan ang sinasabi ni Alvarez. Bakit? Ang tanong, ano bang pagkakamali ni Pangulong Marcos Jr.? Ako, tatanong ko sa inyo, may
may kasalanan ba sa Pangulong Marcos Jr. dito sa mga Duterte? Dito kay Alvarez? Ilatag nyo nga kung ano ang naging kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Mayroon ba? Tamad ba itong Pangulo na ito? Hindi ba gumagawa ng paraan? Ito masupalpal talaga ito si Alvarez sa totoo lang. Kung dadalhin sa korte yan, ewan ko na lang kung ang sagot niyan. 'Di ba? Sabi niya. Yan ang sabi niya. 'di ba? Protektahan daw mandato, ano 'yan? Nakasaad sa saligang batas na tungkulin ng EP ang protektahan ng mamayang Pilipino at ang bansa, hindi protektahan ng Commander-in-Chief. Commander-in-Chief nga 'yan eh. 'Di ba? Commander-in-Chief. Ibig sabihin, Pangulo siya ng Pilipinas. Under ang mga EFP sa kanya. Pag ano utos ng Commander-in-Chief, susundin ng EFP yan. See? So, ibig sabihin, ikaw ang masusunod. Dahil ang trabaho ng EFP, kuprotektahan ng mamayan. So, dahil sa sinabing panawagan mo, susunod ang EFP sa'yo. Hoy, manigas ka, Alvarez. Magdildil ka lang ng asin. Wala po mangyari yan. Lalo na ngayon, maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa under the Marcos administration. Manigas ka. Our duty is to protect the Filipino people and uphold the rule of law. Ensuring the peace and development we will prevail throughout the nation, we will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication ayon kay Cornel Padilla. See? Ayan see? Yung panawagan ni Alvarez. Ito naman ang spokesperson ng AFP. The AFP reiterate its unwavering commitment to professionalism, loyalty to the Constitution, and strict adherence to the chain of command. Our soldiers, pilots, soldier, and marines remains dedicated to our mandate of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the Philippines regardless of any political affiliation or individuals in authority. Ayan, Colonel Francis Margarita Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, April 15, 2024. Alvarez, paano yan? Hindi nga ka ngayon. Mag-withdraw ka na lang bilang isang Pilipino. Gawin mo ang sarili mo Chinese citizen. Malis ka na lang sa bansa. Huwag ka na tumira dito. Dalhin mo na yan si Digong. Pati mga alipores nyo, mga DDS. Doon na lang kayo tumira sa China. Ito pa guys, basahin ko pa ito Manila Bulletin ito The Armed Forces of the Philippines shrug of former House Speaker Partalio Alvarez reported call on the military to withdraw its support for President Marcos to de-escalate the tension in the West Philippine Sea. Babaw ng dahilan ni Alvarez. Ayan ang gagawin yung issue para lang para lang sangkalan, para sirain ng Pangulo. Samantalang kagagawan ni Digong yan. Yung secret deal na yan. Yan kasi yan po ang legacy ni Digong nyo. Tapos ngayon ibibintang nyo kay Pangulong Marcos Jr. Ang kakapal talaga ng mga mooks nito mga to. EFP dismiss Alvarez, call to withdraw support to Marcos. Agay, malabo mangyari yun. Iba noon, iba ngayon. Tatak nyo yan itatak mo yung sa pag-uutak mo, Mr. Alvarez. Malabo mangyari yung sinasabi mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aming bangkay. Bago mapababayan si Pangulong Marcos Jr. Lalanin mo, 31 million. Kung may nag-withdraw man, ilan lang yan. Kami ang nagluklok dyan. Kaya kami din ang magtanggal dyan. Pero hindi man mangyari yun kasi magaling ang Pangulo na ito. Di ba? Kahit ako, Marcos loyalist, pag may pagkakamali ang Pangulo, siyempre, babatikusin ko din naman. Di ba? Magiging fair tayo. Pero, sa totoo lang, wala kang makitang butas para pababain ang Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang mga kababayan. Wala as in kahit tuldok lang ng karayom, hindi mo maispata ng butas. Talagang wala talaga. Yan ang real talk tayo dito. Ito si Alvarez, sa totoo lang, walang kwentang mamamayan ito. Hindi iniisip ang kapakanan ng bansang Pilipinas. Kung suportahan nyo pa sana ang gobyerno
Dahil dito sa hard work ng Pangulo, kung magkaisa sana, di gaganda ang ekonomiya ng bansa. Mayroon talaga mga Pilipino naghahaman sa kapangyarihan. Hindi pa kontento. Gusto pang makabalik sa Malacanang. My goodness. Yan, gawa-gawa kasi kayo ng anomalya sa sarili nyo. Kaya gustong-gusto nyo makaupo para matakpan yung mga ginagawa nyo hindi kanais-nais. Siyempre guys, pag yan talagang totoo kasi iimbestigahin yan yung secret deal ng Senado or Kongreso. Sinabi nga ni Congressman na Chung Ron ba yun? Wong Hon ba yun? Sambales. Iimbestigahin yan. Sana ngayon na, bukas. Para malaman, pag yan ang totoo. Ay sus, Maria Joseph guys. Ewan ko na lang. Betrayal talaga yan. Labag sa batas ng Pilipinas, yung ginawa ni Digong. Ang tanong kasi natin, ano ang karapatan ni Digong para isuko ang Ayungin Shoal sa China? Yun ang tanong. Anong karapatan niya? Anong reason? Anong purpose? 'Di ba? Sa secret deal na 'yan. Tapos galit na galit kayo kay Pangulong Marcos Jr. Nagsalita siya tungkol diyan. Kung ano-anong pinagsasabi nyo, babastos. Hindi 'yan eh. Hindi na-criticize eh. Intentional na 'yan eh. Personalan na eh. Pati ba naman sasabihin nyo si Kanjer College, ay sos, ikaw nga, abogado ka, anong ginawa mo? Si Pangulong Marcos Jr., talo pa kung totoo yung si Kanjer College na sinasabi ni Digong. Kung tutuusin, mas matindi pa sa graduate sa college degree ang kanyang skill, diskarte. Talo pa yung may pinag-aralan. Tingnan nyo nga ngayon. Ay kung sasabihin natin, totoo man yung si Kanjer College na sinabi nyo, ano sa ngayon? 'Di ba? Pangulo ng bansa. Biro nyo, si Kanjer College, pangulo ng bansa. At talino pa, magaling yung diskarte niya, magaling kanyang pamumuno. Humahanga ang mga banyaga sa buong mundo sa isang si Kanjer College na pangulo. What? Mahiya kayo, di kayo nga. Mahiya kayo sa mga balat niyo. Kayo, mga profesional kayo. Abogado ka pa naman din. Biro nyo, isang si Kanjer College naging pangulo ng bansa. Tapos, very famous pa. Hangang-hanga ang mga banyaga, mga world leader sa buong Asia, sa buong mundo. Tinitingala. Ngayon, ay ginawa niya ang Pilipinas number 1. The fastest growth economy in the South Asian. Sa isang si Kanjer College lang na pangulo ng Pilipinas. Now, nagkukumpetensya. Nagkukumpit ang bansang Pilipinas sa world economy. Biro nyo yun? Result nyo kung pang ilan tayo sa buong mundo. Yan ang hirap sa inyo. Kung makapag, kung makapagsalik, akala mo na, pakagaling nyo naman. Ina-underestimate yung kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Insecure lang kayo. Sobrang kainggitan nyo. Yan ang napapala nyo sa sarili nyo. Sa sobrang inggit nyo, kaya yan, gumagawa-gawa na lang kayo mga istoryahe. Walang basihan, mababaw ang basihan nyo para lang pababain ng Pangulo. Ay, nako. Kakasawa kayo. So, yun guys, ang aking masasabi lang dyan. Hindi pwedeng, itong mga to. Kailangan, ididibang natin itong mga salot sa lipunan. Diba? Himbis lang sumuporta ka na lang at nakatutok pag suporta sa Pangulo. Kung yun saan ang ginawa nyo, di mas maganda. Baka may posibilidad pa manalo yun si Sara nyo sa 2028. Masyado kayo nagmamayabang. Sasabihin nyo, see you in 2028. Di see you. Titingnan natin sino ngayon ang mapunta sa kangkungan. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Mayabang kayo masyado. Manang-mana ka kayo kay Digong. Akala mo na napakagaling. Bakit? Sa pamumuno niya. Na umasinso ba ang bansa natin? Sige, tanungin ko kayo, umasinso ba tayo? Sus, kayo naman. Hindi naman tayo umasinso Kami, nabudol ang mamayang Pilipino, sasabihin niya, 6 months, gagawin niyo, zero drugs na. 6 months, after months,
After 6 months, wala na daw druga. Isos, Mariosis. Lalong lumala nga eh. Oh, pinagpapatay yung mga inosenteng tao sa war on drugs niya. O 77 plus ang namatay. Biro nyo yun. Tapos sasabihin nyo, the best. Beast ka nyo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Bye, 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 and babus. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Pag-inggit, pikit, bakit? Nga nga. God bless Philippines. Eto.